Hello everyone. So, short vlog lang muna tayo for today's edition. Today's edition is OFW edition vlog. So, magre-react ako doon nga sa viral about doon sa girl na binaboy, doon sa babae na binaboy nga dito sa abroad at pinansakan ng botelya yung are niya. So, yun, napanood ko yung video, hindi ko tinapos kasi sobrang baboy yung ginawa nila doon sa babae. Parang ikaw na yung masasaktan sa mga sigaw niya, sa mga hiyaw niya. At yun na nga, sa sakit na nararamdaman niya, ikaw na yung ikaw na yung hindi matatrauma talaga sa nangyari sa kanya. So sabi doon is yung babae daw is baka hindi kabayan kasi mukha siyang ibang lahi. I think yung itsura niya is mukhang Ethiopian or mukhang Indian. At yung mga lalaki is may nalaman ako na Pakistani daw sila. So, ayun na nga, sasabihin ko lang sa mga kababayan natin matitigas na naman ng ulo, lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas, na wag makikipag-anuhan sa ibang lahi ba? Ano daw yun? Wag magtitiwala sa kaibigan, kakilala, o kahit kanino man pagtiwalaan ng ang sarili. Dahil minsan kung sino pa yung kaibigan mo, sino pa yung kakilala mo, siya pa yung maglalaglag sa'yo. Ang story ng viral video na yun is yung babae ang naglaglag daw sa kanya is ang kaibigan niya. Nilaglag siya ng kaibigan niya, nakipagkita nga doon sa isa sa mga guy na yon, tapos yun na yung ginawa sa kanya. Na sobra pa siya sa nirape, sobra pa sa binaboy. Kasi nga, kung kasi di ba pag rape sabihin natin is inano lang. Yung nangyari kasi doon sa video is pinansakan ng bote yung ari niya after hubadan. And yun na, yung mga lalaki is sobra hindi makatarungan. Kasi yung mga boys nga dyan, no, yung mga lalaki dyan na mga baboy is parang isipin nyo naman yung mga may nanay din kayo. Why do that such things, di ba? Napaka-brutal yung ginawa sa kanya. Buti na lang ito yung babae nga daw is buhay siya. And yung mga lalaki na gumawa nito is nahuli na sila, nakulong sila. At pinagdidibatihan pa kung ibaba na talaga yung mga Pakistani dito nga sa Saudi. May nangyari na din yun dyan is sa Hong Kong. Ang nangyari dun sa Hong Kong is napanood ko yung kay istorya ni Juan is kaibigan niya rin ang naglaglag sa kanya. And pinagpasapasahan din siya yung babae. And kabayan natin daw yon according to the kay Juan is parang kabayan natin yun. Pero ngayon, viral ngayon na kumakalat is parang ibang lahi. Kahit ibang lahi pa yan, walang sino man na may karapatan na babuyin ng isang babae. Di ba kasi ang babae minamahal, char. So, walang sino man na may karapatan na babuyin ng kahit sino mang babae, kahit ibang lahi pa yan. Walang sino man lalaki ang may karapatan na gawing brutal o hindi irespeto ang isang babae. So, kung ibang lahi man yun, napakakawawa talaga yung babae na yun. Kaya nga mga kababayan, wag na wag po tayong magtitiwala kahit kanino. Tayo kasi mga Pinay, hindi ko nila lahat, hindi ko generalize. Lalo na yung may mga asawa. Sa Pinas, married. Sa mga documents, processing married. At may mga anak pa. Diba? Ano ba ang pinakauna rason bakit nag-abroad tayo is forgive, English pa. Para bigyan ng magandang pamumuhay pansamantalang ating mga pamilya natin sa Pinas. Then bakit ganon? Married ka sa Pinas, pagdating dito is naging single ka bigla. Or kahit alam na ng kachat mo na married ka is didiskartehan ka pa niya na, di ba, may mga kung ano-anong diskarte pa yan para mahulog ka sa bitag nila. Lalong-lalo na yung mga itik. Ano ba yung mga itik? So, yung mga Bangladesh, Pakistani, Indian. Sila yon. Wag na wag kayong magpapauto sa mga yan. Dahil ang mga yan, parang sila mga sabik at hayok na hayok. Ang gusto lang nila is to get under your skirt. Pero under ng trouble na, magkaroon na ng mga yung pagka nagkaroon ng kagipitan, tatakbo yung mga yan. Ang mahalaga lang sa kanila, yung pansarili nilang makamundong pagnanasa. Dahil akala kasi nila, tayong mga Pinay or mostly Pinay is mabilis makuha. Bakit naman kasi may ibang Pilipina, may ibang kababayan natin na mabilis mapakilig lang sa chat? Bigyan lang ng konting atensyon ng mga Pakistani ng mga ibang lahi. Nako Diyos ko, si ante na may asawa sa Pinas is kilig na kilig. Wag na wag ganun. Kasi first of all, nagpunta ka dito, nag-abroad ka para sa pamilya mo, hindi para sa kalandian. Di ba nga? You came here for work, not for kumirengking. So mga kabayan, wag na wag tayong magpapaano sa ibang lahi.
And kung single ka, sige magpaano ka sa ibang lahi. Pero please mag-iingat ka. Kasi di ba dito maraming tukso sa Middle East. Lalo-lalo na kung ikaw din ay mabilis matokso, Diyos ko, may pagkakalagyan ka kung sakasakali man. And magpapatulpo ka pa. Nung bibigyan mo lang ng kahihiyan ng sarili mo, kahihiyan kung may asawa ka sa Pinas, and of course, yung kahihiyan ng mga kamag-anak mo. So, pag-isipan mabuti ang bawat gagawin, ang bawat decision, ang bawat kerengking na papasukin. Okay? Huwag na huwag magpapatukso. And of course, huwag na huwag magtitiwala sa kaibigan kasi yung kaibigan minsan, yung kapwa Pinay pa natin, kapwa kababayan pa natin ang magpapahamak sa atin. Oo, sa una, okay kayo. But mostly kasi, pag di nagtagal, yung mga trip niya may trip na lang hanggang sa ikapahamak mo na ito. Hindi ko sinabi magkaroon tayo ng trust issue sa kapwa kababayan natin. Ang sinabi ko lang is huwag magtitiwala, huwag ibibigay ng buong buo ang tiwala. Pag alam mo ng maloko yun, lalo na yun, huwag na huwag. Pagkatiwalaan mo lang is sarili mo, and of course, sige, pag-isama ka sa kanya. Pero kung may ginagawa mo siya mga di mo nagugustuhan or mga below the belt na ng mga don't, wag. Kasi yun ang magpapahamak sa'yo, sa inyong dalawa. Pag nagipit siya, ipapahamak ka niya. Diba? Kung sa bahay nga, mas mabuti mag-isa na lang tayo sa work kaysa may kasama tayo kasi minsan busi-busi rin. So, yun lang masasabi ko, yun ang reaction ko sa viral nga na video. At sa mga kababayan natin na mahilig magtiwala, mabilis nakuha yung tiwala nila at mahilig mapakilig ng ibang lahi, mag-iingat po tayong lahat. Dito sa Middle East, huwag magtitiwala kahit kanino. So, this is Grey Bonnet and welcome to my channel. Thank you for watching.